Stock market weekly update, and this one is for last week, March 2 to 6. Ang theme natin for last week is the 59 pesos pressure test, inflation peaks, and the call auction countdown. So tuloy-tuloy pa rin yung red ng PSEI, and I think mas magre-red pa tayo this week in the coming days kasi pumitik na siya above 100. So now we are in the 2022 territory, and I think it could be worse than 2022. Bakit? Parabolic yan, no? Di ba? Pag ganyang mga parabolic, ano yan eh, baka pwede pang sundan niya ng another parabolic. Baka nga totoo yung sinasabi nung iba, baka mag 150 yan. So ano ibig sabihin yan? I think we're going to see inflation, akit na naman siya, no? Pipitik na naman siya, paangat. Therefore, susundan na naman siya ng interest rate to go up. Pag nangyari yon, stock markets around the world, magkra-crash na naman sila. Kasi yung interest rate, parang gravity yan ng stock market. Kapag umakyat siya, sinesell daw ng stock market kasi yung projected valuations ng mga companies bumabagsak, no? If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. For daily Facebook insights, check my Facebook page. So minsan popost ako, minsan hindi, no? Minsan tinatamad ako eh. So recently tinatamad ako eh. Wala akong pinopost yan. Kung gusto nyong magtanong, edi join my Patreon. May doon, may chat, no? Pwede magtanong-tanong doon. Wag lang bibiling ko na ba to? Bibenta ko na ba to? Bibiling ko na ba to? Di ba? Mga pambata na tanong. Okay. So, red across the board. Sabi niya rito, the PSI ended the week 6,320. Dami nang na-wipe out. So, triple threat of headwinds. 13 manay inflation na ulaman. 2.4. Ano to eh? Ito pa yung bago Ito pa yung bago pumitik tong oil eh. So, most definitely yung mga i-report ng Pilipinas, diba, for the month of February and then March, ganyan. Yan na, di ba? Andun na yon, yung talagang pipitik na naman siguro yan below or above 5%, things like that. So, Philippine peso, mina naman siya. Balik 59. Amid escalating tensions in the Middle East driving oil price uncertainty, which is nag-materialize na yan, no? Bang! Parabolic na yan, Brad. Malubha na yan, malupit na yan. Talagang ramdam ang risk of sentiment as foreign investors turn cautious. Talagang na yan. Puro fear na ngayon yan. Sell, sell, sell. Mamaya ulit. Tsaka bukas. And this week, sell, sell, sell. Jeez, yun na kayong nangyayari ngayon. Ayan. Sell, sell, sell. So, the US market. So, remember, nung 2022, nag-correct ang US ng yung kanilang QQQ more than 30%. S&P at some point nag-correct yan ng more than 20%. International nag-correct, emerging market nag-correct. So, expect, no? Puro red yan, no? Maski yung portfolio ko, medyo red siya last year. Or I should say, nung 2022. PSEI, no? Kapag pinactor in mo yung dividends niya, negative 6%. So, ASEA lang yung nag-green eh, nung So, expect, puro red na naman to, 'di ba? In the coming weeks. Most specifically sa US and international talagang mamumula yan. So yung makakatalon lang ng US market last year, kabahan na kayo. So PSEI up pa rin naman siya, no? 4.4, pero a big part of this year to date gain, I think, ma-wipe out, no? Within this week. Until next week siguro, okay? Emerging market, feeling ko ma-wipe out na rin to. International, Southeast. Wala, puro red na to. Feeling ko this week, puro red na to. Kasi nag-escalate yung tension sa US, Iran, Israel. Wala, no? Walang makakapigil.
World War III, it's over. So, inflation spike for ano pa lang to? February. Antayin nyo yung March. Di ba? Yari na yan. Feeling ko more than 5% ng March eh. Kasi ano pa lang eh. First week pa lang ng March talagang pumitik na yung call. Wala na. It's over. The call cliff. The DOE officially opened the bidding for Semirara's call blacks. Blah blah blah. So, ang malas pa lang na nagsasabit ano eh. Meralco no? Yung MGen. Parang Aboitiz Power, parang sinabi nila wala silang balak na pumasok na dyan. Maybe San Miguel ba papasok. We'll see, no? With crude oil, di ba, na nag-spike ng ganyan, baka ibigay na lang sa SEC yan eh. Di ba? Hindi pwedeng karoon ng disruption ngayon sa ano eh. Sa energy eh, ng Pilipinas. Di ba? Kapag ganito na sunod-sunod, eventually makita nyo yung mga ano na yan, yung rates sa electricity, tataasan na naman yan. Okay? So, peso natin, nagpi-57 na siya. A few months ago, 59 na naman. Di malayo, mag-60 na yan. Okay, in the coming weeks. So, we'll do some, company stories here. So, SCC, tsaka DMC, ayan. SCC is the technical favorite. Regulatory overhang is keeping the price under pressure. Basta na SCC, no? So, SCC, uy, okay pa rin naman. Pero remember, the last time na pumitik yung call price na yan, pumitik ang coal. Di ba? Bakit? Kasi yan yung next alternative na cheap fuel eh. Sa mga power plant, di ba? Yan o. Uy! Pumitik yan. And still, madami pa rin insider buying na napapapansin ako sa SCC and DMC. Pag pinuntan natin to, so ayan o, March 3, no? Last week, may mga active pa rin na nag-insider buying and parami ng padami oh. Grabe. Ang kukubra eh. Confident. Confident yan. Ano natin yung sinasabi nila eh. Anyways, for the whole year of 2026, kanila pa rin yung call. So, kapag eto pumitik, di ba? Pwede na nilang, na yan, no? Pwede na nilang kubrahin lahat yan. Benta mo na lahat. Ganun. So, SM, wala mga blue chip ngayon. Di ba? Hindi pa papansin. Puro sell mangyari ngayon. Lalo na wala. Baka ito na yung time na puna siya ng 500 something. So, BDO. So, yung mga bangko, maganda yung performance nila nung 2022, 2023 kasi nga pumitik yung interest rate. So, baka pag pumitik ulit yung interest rate, baka mag-double digit growth ulit sila. Pero for now, wala. Basta blue chip, initially wala yan. Puro sell yan eh. So, 2022, ayan di ba? Puro sell yan, ayan Sinell down din siya nung June. Ito yung kasagsagan ng dati eh. Ukraine versus Russia eh. So, sell muna yan. So, Globe, preferred shares, BPI, kamusta BPI? Lahat ng blue chip, sell. Wala, sell. Ayan 2022 oh. Negative 14% nga yun, no? Oh. Selling pressure in 1 month. Ganun ulit yan. Kumbaga, ang malala ngayon, yung kasi, yung US-Iran, habang tumatagal, nag-escalate siya ng nag-escalate eh. So baka hindi lang isang buwan na negative 4, baka 2 buwan, no? 2 buwan na double digit na negative decline. Iyakan na, okay? You have Ali, wala, no? So pag pumitik interest rate, mayari na naman yung wala, no? Pati mga rate. So, wala siyang storya ng rate dito. Pero mga rate, no? Kukolapse sila. Okay. So, kung yung portfolio mo is puro rate lang, di ba? Expect the worst. Portfolio mo, di ba? In the coming months. KFC, confirm it's exploring an IPO. Vietnam, wala. Lahat nga ng blue chips, walang takas eh. Sell. Oh, saan yung June? Ito ate. Ay, 2022. Ayun, puro sell nga nun eh. So, ICT.
Nagkaroon ba 'to ng weakness sa kanyang stock nung ano? Ay hindi, wala. Wala, chill. Ay, tama, eto yun, eh, oh. So, sinell down din siya dati, you know? Walang makakatakas yan, no? Ayan, no? Negative 30% correction. Kung i-sell down din to, negative 30%, nako, wala na. It's over ka na lang talaga, eh. Sell, sell, sell! SMPH. Property sector. Walang nakatakas, Brad. Kung pro blue chip yan nga, wala, oh. Sell, sell, sell. Nagkakabentahan na. Ito yung 2022 niya, oh. Oh, ang lalim mo. Ako, yari. Ito na ata yun, oh. Ang pupunta na to ng 12, ah. It's over. So, mid cap, plus, I think, ito siguro yung mga pwedeng safe haven, no? Susukal pa rin yung mga tao, eh. Di ba? Wala, no? 2022 kasi, parang di pa gaano na-discover yung ano yan dati, no? Bingo Plus. So, how about utility sector, no? Kunyari, Manila Water. Wala, sinell down din sila doon, no? Hindi, sakto lang. Basta, sinell down, no? Pure gold, defensive play daw. Okay? Pero, may pitik na naman yung, USD PHP. So, sabi siya walang nakatakas sa 2020 to. Lahat ng blue chips sinell down dati. And then nag-recover lang sila towards the end of the year, no? Makikita nyo rin yan sa PSEI, doon siya nag-recover. So ang PSEI dati na-sell down siya more than 20% at one point hanggang sa nag-recover lang din siya towards the end of the year. So BHI, wala yan. Okay, speculation. So nickel, kumusta yung nickel dati, no? So, trading economics, nickel. So, nung 2020, pumitik siya. Bakit? Kasi yan eh. Nagkaroon ng push sa renewables, no? Renewable or electric vehicles, things like that. Renewable na, power, mga solar, ganyan. Lahat yan ng nickel. So, pumitik din pala siya nun. Pero syempre, yun, no? Depende sa, pa rin yun, demand. We'll see in the coming months kasi syempre yung demand medyo malilate yan yung demand on nickel. Yung mga stories about push on renewable, ganyan. So Mark, wala to, speculation. A-rate, ma-rate, isi-sell down yan, it's over. Ang malaking sell down dito most definitely would be A-rate tsaka RCR. Sinell, 2020 to. Kasi nga, ito yung pipitik yung interest rate, eh. For the full year of 2022, sinell down siya, oh. Hindi mangyayari ngayon, di ba? Kasi pipitik na inflation dyan, eh. And then, interest rate will follow. So, last year, pag, yung mga investing community, puro, ang bibili mo, A-rate, RCR, puro ganun eh. Ayan. Yari kayo ngayon. So, yari kayo for this year. Talagang, yung mga newbie na kakapasok pa lang. Yung mga nagbibuild ng rate na portfolio or pure rate. Tapos, yung dalawang yan yung, pinagbibili. Brace for impact. So, maski si rate, syempre. And, ang hindi masisell down ng todo is yung mga, yan yung mga, yung mga mura, di ba? Yung mga hindi pa pinipitik, ito yung mga hindi masisell down ng malala or malalim. Okay? Kasi ito, nag-yield na to at 7%. So, pag sinell down pa to, papuntang 10, ganon. Di ba? Laki na ng yield niyan. Okay? So, Converge, I think okay lang yung mga telco during the time. Pero, syempre, dahil sa bad sentiment, lahat sinesell down. URC, ang alam ko, na-sell down to dati. Okay, ito yung time na nag-trade ata siya dati, 100 plus. And then, yun 100 plus 140. Sinell down, malalim. Hanggang 100 plus lang, di ba? Now, doon na ako sa, global and regional market pulse. Of course, nandiyan pa rin yung tariff ni Donald Trump, di rin mawawala. Okay?
And then, dumagdag yung US and Iran na parang every week, no? Pa-escalate siya ng pa-escalate eh. So, ngayon, nagvo-vertical line na yung ano, yung crude oil. Wala na, it's over. No? Kayo nakakita ng ganyan, oil na nagvo-vertical. So, the last time na may nakita tayong nag-vertical na ganyan, nung COVID, ayan o. Kaso, pababa siya na, vertical. Pag mga ganyan na may mga nagbe-vertical, wala, no? May mga nangyayari sa kanyan eh. So, yung mga airlines, no? Yari yung mga airlines ngayon. So, buwabawi pa lang yung Cebu Pacific. Wala na. So, yari na naman si ano dito, no? Go Kongwei. Ay, malalim-lalim. Malalim-lalim yan. So, forecast, 6-3 support. Wala, butas na to. Wala na yan. Magko-correct ang PSI ngayon. I think, so, noong 2022, ito yun, no? Nag-correct siya at 1 point. More than, more than 20%. Ayan, no? Negative 21. So, this year, possible ulit yan, no? I think. Pero, magre-rebound siya. Ito yung 2026 natin, negative 20. Ito. Pero feeling ko makaka-rebound siya, no? Towards the end of the year. Okay? So, 4-8. Ay! Yakan na naman, boy! If you want exclusive investing-related contents in the Philippine stock market, check the pin comment, Patreon, no? Diyan ako gagawa ng mga discussion, no? Bala ko gumawa ng mga weekly discussion dyan, okay? To follow the market, blah, blah, blah. Especially yung aking portfolio, okay? So, peso stabilization, wala. Pipitik na yan. Pumitik na. Pag pumitik yan, malamang sunod na yung peso na yan. Kasi, di ba? Importer tayo eh. So, dividend watch. We are entering the peak of declaration season. Which is true, no? Mga March, April, sunod-sunod. And ayun lang, all in all, not a good sign for the Philippine stock market. Ako po. Yari na naman. Paisip ka dapat nagpag-ibig MP2 ka na lang. That's it for today's video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.